So hello mga kamar, isa na namang cooking recipe ang ating lulutuin ngayong araw na ito. Isang simpleng adobo na nilagyan ng tokwa pero sobrang sarap pala at napakalinamnam ng lasa. So simulan na natin guys, sundan nyo lang ang procedure para malaman nyo kung paano ito niluto. Tara na, simulan na tayo! Alam muna ako ng tokwa dito sa ating gagawing adobo. So naisipan ko lang na magawa ng bagong version ng adobo. Lalagyan natin siya ngayon ng tokwa. So ayan pala, inuna ko palang iprito yung tokwa natin ngayon. Guys, ito na yung ating mga ipinirito na tofu. So lalagyan natin ng tofu ang ating adobo. So yung pinagpritusan natin ng tofu ay igisa natin ang pinagsama-samang sibuyas, bawang at ginger. So pinagsama-sama na natin ang ating mga sangkap. So igisa-gisa lang natin hanggang mag-light brown na siya. Ayan. Lagyan din pala tayo ng kaunting chili para medyo maanghang yung ating lulutuin. So medyo light brown na yung ating bawang at sibuyas. So ayan. Ilagay na natin yung ating chicken breast. So chicken breast pala yung ating gagamitin manok. So una ilagay natin ng para natin ipiprito siya. So, medyo yelo yung ating manok. So, yan. Parang so, ilagay lang natin para maprito. So, i-prito lang natin ang So, ayan. I-arrange nyo lang yung ating chicken breast ng ganan para maprito siya both sides. Takloban muna natin ang ating chicken na piniprito para medyo ma-steam siya. Mga 2 to 3 minutes. So, ayan guys. 2 to 3 minutes na nga. Ayan. So, medyo na-steam na yung ating chicken. So, kailangan naman natin siyang baliktarin. Medyo light brown na rin yung kabila. So ngayong medyo light brown na yung kabila, so baliktarin na natin siya. So kalimitan talaga guys, chicken breast yung ginagamit ko sa pagluluto kasi mataas to sa calorie, mababa to sa calories. So low carbs meal siya. So yan guys, so baliktarin lang natin. Yan. And then, takloban ulit natin. Guys, so steam na siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, pwede na natin siya lagyan ng flavor. So, lalagyan natin siya ng black pepper. And maglalagay na rin tayo muna ng pineapple juice. So, pineapple juice yung ating ilalagay na water. So, para mas ma-absorb niya na agad yung pineapple juice para ma-absorb na agad ng ating chicken. So, pagkalagay ng ating pineapple juice, So, maglalagay na ngayon tayo ng Dato Puti soy sauce. So, ayan, ang ating Filipino-style soy sauce. So, guys, hindi po ito promotion. So, lagyan natin ng soy sauce. So, tansyahin nyo lang yung paglalagay. And then, lagyan din natin ng ating Mamacita Vegetarian. Ilagay na rin natin. So, napakadali lang guys ang ating recipe. So, konti na lang yung ating stock na Mamacita. Kailangan na ulit natin bumili. So, ayan guys yung ating gamit. Vegetarian oyster sauce. And then ngayon nga, maglalagay din tayo ng UFC, tamis anghang, banana ketchup. So, depende kung anong gusto nyong, kung anong available na ketchup sa inyo. So, ito yung ating gagamitin. So, tansyahin nyo lang din yung paglalagay para lang maging medyo creamy yung ating adobo. Para lang medyo maging creamy yung ating recipe. So yun guys. So ang aantay naman natin ngayon is
maging thick yung sabaw niya at medyo maiga. So kailangan maiga yung sabaw para ma-absorb talaga ng chicken natin yung mga nilagay natin sangkap. Yan. So ito talaga guys, inisip ko lang tong recipe na to pero nagustuhan ko. Ako kasi pag nagluluto talagang yung mga nagugustuhan ko lasa niluluto ko lang paulit-ulit para sa akin. So yun lang guys. So yung pagluluto kasi depende sa inyo kung paano nyo gagawin. Kung gusto nyo yung lasa, so ayun yung sundin nyo. So iset lang natin ng medium flame yung ating apoy at ating ilagay ang ating takip ng 2 to 3 minutes na pakuluan. So madali guys, madali lang lutuin ang chicken breast kasi ang tawag dito, malambot kasi yung manok na yan. So ay yung pinakamalambot na part ng chicken. So ngayon guys, na-absorb na ng ating chicken yung sauce na nilagay natin. So ang purpose talaga ng ketchup guys ay yung pampalapot ng sabaw. So ayan. So ngayon nga guys, ang gawin natin ay ating haluin. So ibaliktad lang natin ulit yung manok. So ayan guys, after ng 2 to 3 minutes natin na pagpapakulo ay ayan na yung ating manok. So ibaliktad natin para mas equal yung lasa. So para makuha rin yung kabilang part yung ating sauce. So pag medyo thick na yung sabaw, pwede na natin ilagay yung ating tofu. So napakadali lang guys ang recipe ito. So sundan nyo lang yung mga procedure at pwede rin kayong mag-invento ng sarili yung recipe. Kung as long as na masarap yung kinalabasan at pwede nating i-share or i-hayin sa ibang tao, go lang. So kagaya nito guys, so napakasarap niya para sa akin. At lahat naman ang gusto kong pagkain ay gusto ng aking mga kaibigan. Kung gusto nyo guys ng masabaw, pwede mas dagdagan nyo yung ilalagay nyo ng mga flavor. Kagaya ng juice, soy sauce. Pero sa akin tamang-tama lang ito. At ngayon nga guys, ilalagay na natin ang ating tokwa. So ilagay lang natin sa ibabaw yung ating tofu. And ayan na. So i-mix lang natin. So guys, hindi talaga ako naglalagay ng mga ibang additives kasi like betchin, kasi iniiwasan ko maglagay ng ibang additives sa pagluluto. So yan na guys. So medyo creamy na yung sabaw ng ating niluluto. Yan. So hanggang ma-absorb na nung manok at nung ating tofu. So yan guys. So guys, ito na ang aking bagong version ng adobo. Adobo na may tokwa. So sundan nyo lang yung procedure kung paano ito niluto. Siguradong magugustuhan at magugustuhan nyo to. Kaya tara na guys, pwede na tayong kumain ngayon.